Toneto nila ng mga smuggled product naman ang muling nasabat ng otoridad kung saan nadiskubre ito sa isang abandonadong shipping container sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Kami niligay silang cover para hindi makita. Sa loob ng abandonadong shipping container sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental, nadiskubre ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang mga patong-patong na kahon sa loob. Pero sa likod ng mga kahong ito, nakatago ang hindi bababa sa 25 metrikong tonelada ng smuggled onions. Ayon sa DA, galing sa China ang mga ipinuslit na sibuyas na may halagang aabot sa 2 milyong piso. Sa panayam ng PTV kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sinabi niya na misdeclared ang mga smuggled na sibuyas. Idineklara ang mga kontrabando bilang frozen goods, kagaya ng egg noodles, iba't ibang klase ng dough at spring rolls na dumating noong May 26. Minomonitor na namin lahat ng reefer containers na papasok sa iba't ibang ports sa Pilipinas. And usually kasi ang style ng mga smuggler ngayon, they're using processed foods as their declaration para i-swing nila na hindi namin coverage dahil FDA ang processed goods. So para makalusot sila sa DA, they declare as processed goods. So supposedly hindi namin pwedeng pakialaman. But then once we see something unusual, declaration that is unusual, we report it to the BOC at pinapahold namin. Dagdag pa ng kalihim na may nauna nang nakumpiskang smuggled onion sa mga pantalan sa Maynila at Cagayan de Oro ngayong Hunyo. Well, malamang isang grupo to, no? We actually identified one or two groups. This group or these groups are using several companies, no? Iba't ibang kumpanya nga na consignee. Susuriin pa ng kagawaran kung ligtas kainin ng mga nakumpiskang sibuyas. Ang directive na nakuha ko mula sa Malacanang is kung pwedeng pamimigay sa mga taong bayan. Kung may tama naman at not fit for human consumption yung produktong nahuli, ito ay for destruction naman, kailangan destroy para it cannot harm anybody. Paalala naman ng DA sa mga mamimili na maging mapanuri sa binibiling sibuyas. Iwasang bumili ng malalaki at makikinis na klase ng sibuyas dahil posibleng imported at walang katiyakan kung safe for human consumption. May nadiskubreng E. coli o isang uri ng bakterya sa ilang smuggled na sibuyas na ibinebenta sa Paco Public Market noong nakaraang linggo. Nakatakda na rin inspeksyonin ng DA at BOC ang nasa 5 shipping containers sa Port of Manila na naglalaman din umano ng smuggled onions. Pumalo sa 10 milyong piso ang market value ng mga produkto. Babala ng DA sa mga smugglers. Para sa mga smugglers naman dyan, sumusubok pang gumawa ng kalokohan at ginagawa nyo ay mali at naapektuhan ng mga farmers at ang utos ng presidente, hanapin kayo at kapusasan kayo. Kaya tuloy-tuloy ang aming operations tungkol dito at dapat ihinto na nila yan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.